Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi. Amen. Alright, God. Alright. Welcome back mga kapatid, at masaya kaming muli dahil sasamahan nyo kami sa isa na namang episode Praise ng God. Usapang Tinapay. So mga kapatid, ngayon po tayo ay nasa 17th Sunday in Ordinary Time. At ginugunita din po natin ang World Day of Grandparents and the Elderly at Film Mission Sunday. Okay, mga brothers, so ating simulan sa unang pagbasa na bibigyang pananaw ni Brother Fernan. Okay, so mga kapatid, yung unang pagbasa natin ay mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 3 and 5 verse 7, chapter 3 verses 5, 7 to 12. Ayan. Okay. So mga kapatid, itong unang pagbasa natin, tungkol po ito kay Haring Solomon, no? So siguro naman kay Kristiyano ka, kay hindi, narinig mo na si Solomon. Ganon siya kasikat mga kapatid. Kasi si Solomon, yung pangalan niya parang equivalent na ng salitang wisdom eh. So pinapakita dito sa basahin na ito mga kapatid kung papaano ginawa ng ating Diyos si Solomon na isang dakilang hari. Kung ano yung ipinagkaloob kay Solomon na hindi na ipagkakaloob kanino man at hindi pa na ipagkakaloob kahit nung wala pa siya dito sa mundo. Yes. Paano nakuha ni Solomon yung ganong klaseng status? Siyempre, nagsabi siya kay Lord na napakalaki ng bayan mo, napakaraming tao na pinagharian ng aking ama na si David. Ang bata ko pa, no? Kulang ako sa karanasan. Para magawa ko, Lord, yung pinapagawa mo, gusto ko sanang pagkalooban mo ako ng pusong maunawain at ito sinabi niya, marunong kumilala ng masama at magaling. Ayan. Or mabuti. No? So, natuwa ang ating Panginoon kay Solomon dahil hindi pansarili yung hinihingi ni Solomon. No? Hindi niya sinabing, Lord, gawin mo akong makapangyarihan. Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. No? Hindi niya sinabing, Lord, paramihin mo yung kayamanan ko. Bigyan mo ako ng maraming asawa, maraming anak. Babae. No? Di ba? Hindi yan yung hiniling niya. Ang hiniling niya, kung ano yung kailangan niya talaga para maging mabuting leader. So, syempre, ang ating Panginoon, dahil natuwa sa kanya, sige, ibibigay ko sa iyo yung gusto mo. At yung ibibigay ko sa iyo, kahit kailan, hindi ko na ibibigay sa iba. I mean, kung gagawin ko si Gerald na sobrang talino, may gagawin din ako matalino pero hindi na kasing talino ni Gerald. So, ganun yung biyaya na ibinigay ng ating Panginoon. So, ano yung lesson na gustong iparating sa atin? No? Paano nakuha ni Solomon yung ganong klaseng biyaya? Unang-una, nagpakumbaba muna siya sa ating Panginoon. Inamin niya na, Lord, hindi ko to kaya. Amen. Kailangan ko ng tulong mo. No? At naging selfless siya. Kasi ang pagiging selfless is also a sign of being humble. So, dahil hindi siya naging makasarili, grabe yung blessing na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At tunay naman nga mga kapatid, no? Sabi ko nga sa inyo, the name Solomon is almost synonymous with the word wisdom. Napakatalino niya. Tanyag na tanyag yung kanyang katalinuhan. At sa totoo lang mga kapatid, hanggang sa ngayon, no, walang lumabas na kasing talino, kasing galing nung hari na yun. So mga kapatid, pinapaalala lang sa atin itong ating unang pagbasa. Kung gusto po natin mga kapatid na maging qualified na gawin yung isang bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, kailangan matuto tayong magpakumbaba. At kung gusto natin na maging magaling, maging marunong, maging tanyag, kailangan umasa tayo sa ating Panginoon. Amen. Yun lamang mga kapatid. Praise God. Ang ganda nung unang pagbasa kasi imaginein mo
Diyos na ang nagtanong sa'yo kung ano yung kahilingan mo. Oo. Ano, kasi kung dito sa atin, kung halimbawa, kung ikaw tatanungin, di ba, siyempre pipiliin mo yung ano, kaginhawaan, Ako ang hinihingi ko, bro. kasarapan. $3 billion lang, Lord. Oo, minimum lang yun. Oo. Dollars pa. Ano. Yun ang hihingi Oo, ko. kasi ang galing ni Solomon, kaya nagkaroon siya ng ano, sa Old Testament ng karunungan ni Solomon. Ah. Actually, ang haba ng ano niya anong aklat niya dito sa sa Bible. maliban sa mga aklat ng mga hari, di ba nga may ikalawang aklat ng hari, meron pa karunungan ng Solomon. No? Hindi si Solomon yung nag-request, humiling na na pang sarili na Lord, gawin mo immortal. Oo, yung mga ganyan. Lord, gawin mo akong si Son Goku. Yun. Mga Si Frieza yung hinihiling nun, immortal. immortal. Pero iba yung ginawa niya, no? Ang nasa isip niya, yung makabanal. Oo, yung pagiging holiness. Naalala ko, bro, ewan ko kung na-topic nyo sa household nyo. Yung topic is yung holiness amidst the evil. Ay, kakatapos na, kakatapik lang. Kami Sariwan Para tayo. Diba, ang hirap magpakabanal, maging banal sa kabila ng kasamaan. Pero kay kay Haring Solomon na anak ni David, ang pinili niya pa rin yung pagiging banal na pwede niyang iala yung kanyang mga wisdom sa mga tao niya doon sa may bayan niya. Imagine mo nasabi sa binasa mo kanina, ang laki ng bayan. No, ang daming tao, ang daming masasakupan niya. Pero hiniling niya pa rin yung karunungan na hindi talaga matutumbasan ng mga nauna pa daw sa kanya at walang makakatumbas sa kanya sa mga darating pang panahon. Amen. Idol ko yan si Solomon. Yes. Importante kasi yun na kahit ikaw, alam mong hari ka, malakas ka, kailangan iisipin mo pa rin na kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Amen. Lagi yun. Hindi ibig sabihin na alam mo sarili mong makapangyarihan ako, mataas ang posisyon ko, magaling ako. Oo. Hindi ibig sabihin ng kaya mo na lahat. So, maganda yung reminder na to kasi sinasabi sa atin na una pa lang, simula pa lang, humingi ka na ng tulong sa ating Panginoon. Amen. Kasi ang laki nga nung nasasakupan ni Solomon Inisip niya, hindi niya talaga kaya. Bata pa siya eh. Tsaka bata pa siya. bata pa Kailangan nga niya siya talaga nun. ng tulong. Kasi isipin niya kung hindi siya hingi ng tulong sa Panginoon. Sa dami ng taong yun, sa lawak ng lupain ng nasakupan niya, paano niya yun i-manage? So, napakaganda ng ating unang pagbasa kasi ni-remind tayo ng ating Panginoon na kahit ngayon dito sa mundo natin, sige, mga simple lang yung buhay natin, but still, kailangan natin ng wisdom ng ating Panginoon para mas mabuhay tayo ng naayon sa Kanya. Amen. 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 Okay, mga kapatid, ngayon napakinggan na natin yung talino ni Solomon. Yes. Ngayon naman, pakinggan naman natin yung refleksyon ng ating kapatid na si Gerald sa ating ikalawang pagbasa. Okay, mga brothers. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Itong ikalawang pagbasa natin, mga brothers, kadugtong to nung last week. Di ba nung last week na second reading, ang pinapatungkol dito ni San Pablo is patungkol sa banal na Espiritu Santo. Yes. Parang yung paliwanag ni Brother Fernando sa linggo na pagdating sa panalangin, Tulungan tayo. tatawagin natin yung banal na Espiritu Santo at siya talagang andiyan dyan para tulungan tayo. Amen. So, dito sa karugtong na to na ikaw lang pagbasa, pinaalahanan tayo ni San Pablo dito na tayo ay anak ng Diyos. Amen. Dahil tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo, meron na tayong lugar sa kalangitan. So, tinuturing tayo ng Panginoon bilang anak niya. Nabanggit nga dito sa ikalawang pagbasa na yung panganay. So, si Jesus ang ating kapatid na panganay na talagang isa rin tayong anak ng Diyos. Kasi nga, nung isang linggo, di ba, yung mabuting binhi, sabi nga daw, ang anak ng tao ay nagsaboy ng mabuting binhi. Anak ng tao, sino yung tinutukoy na yun? Si Jesus. Amen. Si Jesus tinutukoy niya. So tayo, anak din tayo ng Diyos. So tayo, magkakapatid sa pananampalataya kung naririnig nyo na yun, pamilyar. Tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Kaya, minsan nga, tawag ko sa dalawang poging to, Bro Mark, Bro Fernan. Kasi nga, kapatid ko naman talaga turing sa kanila kasi nga, parehas kami ng pananampalataya. Amen. Iba lang siguro yung pag-handle namin ng faith namin kung paano namin ito palaguin. So dito, ang galing lang ng pagbasang to sa 3 talata na yung ikalawang pagbasa. Kasi ang Panginoong Jesus,
dito niya tayo tinuturuan ng 3 bagay na pwede nating gawin para sundan yung yapak ng ating Panginoon. Amen. May 3 bagay. 3 paglalarawan pala. So una, we are called. So tinawag tayo ng Panginoon na sundin siya. Oo, maliban sa niligtas tayo sa ating mga kasalanan, siya yung tagapagligtas. Alam naman natin, talaga tinatanggap natin yon na talaga tunay na tagapagligtas ang ating Panginoon. Kailangan nating sundin siya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagtawag. No, iba't ibang panahon, iba't ibang lugar, iba't ibang experiences, Pero yung pagtawag na yon, nasa sayo rin naman yan kung susundin mo siya. Ang pagsunod sa ating Panginoon, sobrang hirap. Kasi ang dinaanan naman ng ating Panginoon Hesus, sobrang hirap naman din. Oo. Grabe yung anong dinaan sa kanya hanggang sa umabot siya sa kamatayan. Oo. 'Di ba? Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, 'di ba? We are called. Pangalawa, we are justified. So, we are justified, ibig kong sabihin, tayo ay itunuwid ng Panginoon. No, itinama ng ating Panginoon yung landas natin na baluktot or mali, no, kasi nga doon tayo napapunta sa mga makasalanan. So dahil lang minulat tayo ng ating Panginoon na ito ay kasalanan, na tayo ay sinagip sa kasalanan, sinagip ang ating espiritu, so we are justified by our Lord. Pangatlo is to glorified. May pangako ang Diyos, no? Pag sinunod natin siya at tayo ay naging matuwid ng anak ng Diyos, may pangako ang Diyos na tayo ay makakasama ng Diyos sa kaharian. Amen. No, doon natin i-glorify ang ating Panginoong Hesus, no? Magkakasama tayo doon. Kasi pag nasa langit na tayo, talagang nakafocus na tayo sa Diyos. No, ando doon na yung ating ang ating sarili, ang espiritu na nakatuon tayo sa Panginoon to glorify Him. Amen. No, kaya yun yung paglalarawan ng Panginoon kung bakit niya tayo niligtas at natanggap nga natin yung salvation. Yes. Ang kaligtasan. Kaya tinuturo sa atin ni San Pablo dito bilang magkakapatid na dapat tayo ay nakatuon, nakapokus sa ating Panginoon at sundin ang kanyang yapak. Yes. No? Kung ano man yung tinuturo ng Panginoon noong una pa man na hanggang ngayon ay dala-dala natin, sundin natin. Sundin natin kasi tayo ay magkakapatid sa pananampalataya at ang Diyos ay hindi niya tayo iiwan. Kasama na banal ng Espiritu Santo, yan ang ating tinatawag, no? Kaya tayo magkakapatid sa pananampalataya, sama-sama tayong magdasal sa Kanya. Yes. Sama-sama tayong mag-glorify sa Kanya. Sama-sama tayong purihin ang ating Panginoon. Kasi tayo ay magkakapatid dito sa lupang to. Amen. Praise Praise God. God. Nabanggit mo kanina, bro, no? Ang Panginoon daw gumagawa kasama yung mga nagmamahal sa Kanya. So mga kapatid, napakaganda kasi nung linya na yun. Napakaganda siyang reminder para sa atin na kasi talaga mahirap ang buhay araw-araw may struggle araw-araw. Totoo. Parang hindi natatapos, no? Pero sabi dito, no, kapag nagmamahal ka sa Diyos, kapag minamahal mo ang Diyos, gagawa siya kasama ka. At ikaw, habang gumagawa ka, sinasamahan ka niya. Yes. Totoo yun. Isipin nyo na lang kung gaano katinding assurance yun na ang Panginoon hindi tayo pinapabayaan, hindi niya tayo hinahayaan na, kaya mo na yan. No? Hindi pala, kahit pala maliit na bagay na ginagawa mo, kahit malaking bagay na ginagawa mo, kung iniibig mo ang Diyos, kasama mo pala siya. So, kung nandyan lang siya, kung kasama mo pala siya, kailangan galingan mo yung ginagawa mo. Best effort talaga. Di ba? Kahit na ang trabaho mo ay taga-timpla lang ng kape, taga-shine ng sapatos, no? Planchadora ka man, no? Dispatchador ka man, kargador ka man, kung minamahal mo ang Diyos, kasama mo siya. So, galingan mo kasi kailangan ipakita natin sa master natin na, Lord, thankful ako dahil nilagay mo ako sa ganitong sitwasyon. Alam ko, mabuti to kasi nandyan ka. Amen. Di ba? Kaya mga kapatid, next time, or simula ngayon, no? Pagpasok natin sa trabaho natin bukas, or kung ano man yung gawain natin kinabukasan, kung iniibig mo ang Diyos, alalahanin natin na yung palang big boss natin,
kasama natin habang gumagawa tayo. So, So, dapat galingan natin. di ba? Amen. Amen. malakas ang backer natin. Oo. Tsaka ano yun yung sinasabi ni Brother Jen na we are called. Yan. Tinawag tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain yung mag-serve sa ating Panginoon. Amen. Kailangan natin gumawa ng paraan paano ba natin maibabalik yung pagmamahal ng Panginoon Yes. sa atin papunta sa Kanya. Mm-mm. Kasi minsan kasi nagiging, okay, nagsisimba naman ako. Okay, nagdadasal naman. No? Pero kung iisipin mo, yung pagsisimba mo ba na yun ay para sa Diyos o para sa'yo? Oo. O yung pagdarasal ba na yun ay para sa Diyos o para sa'yo? Minsan isipin din po natin na, ito para sa Diyos tong ginagawa kong to. No? Yung magbibigay ka ng time, magbibigay ka ng energy, magbibigay ka ng suporta, ng presence mo, napaka-importante po niyan. No? So, yung paggawa po natin yun, yung pagsiserve natin yun lalo yung mas makakapagpalapit sa atin sa Kanya. At doon natin ma-experience lalo yung sinasabing ni Brother Jenna, kasama natin ang Panginoon habang gumagawa. Amen. At magagawa natin yon ng maganda, sabi ni Brother Fernand, bibigyan natin yung best natin. Kasi nga, ang Panginoon natin ay ang ating kasama. At dapat itinuturing nating ating boss para mas maging maganda ang ating mas ma-encourage tayo na makapagtrabaho ng maayos, the best, at talagang maganda. Amen. Okay mga kapatid, so dako na tayo ngayon sa mabuting balita na ating papakinggan sa darating na misa. Nabibigyan refleksyon ni Brother Mark. Amen. Okay, so yung ating mabuting balita ay nagmula sa Mateo 13:44-52, no? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. No? So, dito sa ating mabuting balita, dito ipinakikita ng ating Panginoon ano ba yung tunay na mahalaga. No? So, may tatlong kwento rito, may tatlong parable na naman ang ating Panginoon. No? Baka So, tungkol kay Greg yan. Hindi, Parable Irish yata. Hindi, so, may isang mayaman, no? Ay, may isang tao pala. May isang tao. Naghahanap siya ng kayamanan. Okay. Nakakita siya ng kayamanan. Yung kayamanan na yun, syempre nakabaon sa lupa. Alam mo yung ginawa niya? Binenta niya lahat ng ari-arian niya at binili yung lupang yun. Kung saan Kung nandun yung kayamanan. saan nandun yung kayamanan. So, pinakita niya na walang ibang mahalaga kundi itong kayamanan na to. Amen. Dinamay niya rin yung lupa. Oo. No? So, may isa pang kwento, yung perlas naman. Ito naman, hinanap niya talaga. No, hinanap niya talaga. Kumpara doon sa unang kwento na nakita niya lang yun. Accidentally, nakita niya yung kayamanan. Ito namang perlas, siyempre yung perlas, hindi mo na aksidenteng makikita yan. Oo. Talagang sisisirin mo yan. Hanapin mo yan. Hanapin mo yan. No? Ngayon, ang ginawa niya, binenta niya rin yung kanyang mga ari-arian at para makuha yung perlas. No? Para makuha niya, para masisid niya. So, nakuha niya. Ngayon, yung pangatlong kwento naman ay yung gaya nung pagbasa natin last week kung saan makikita natin dito na may palaisdaan, may nangisda, no? So marami siyang nahuli. Ngayon, dinala niya sa pangpang. Siyempre, hinihiwalay dun yung mga magagandang isda, yung mga mapakinabangan, mga luluto, no, makakain, at saka yung mga isdang hindi mo mapapakinabangan, no. So, ang ibig sabihin nun, ang gustong iparating sa atin nun, ay ganoon din, no, ang Panginoon ay tunay na nagsasala, no. Napipiliin niya kung ano ba yung sino ba yung mga mabubuting tao, yun ay kanyang i-bless, at yung mga yung mga isdang walang pakinabang or hindi mapapakinabang, hindi makakain, ay sila yung mga tao na doon isusunugin. So, napakaganda ng ating mabuting balita kasi nga
dito ipinapakita ng ating Panginoon kung ano ba yung priority natin. Yeah. Ano ba yung mahalaga? Ano ba yung dapat nating unahin? Yes. No? Sino ba Yeah. ang dapat nating unahin? No? So, sinasabi dito na kung saan daw nandun yung ating kayamanan, andun yung ating puso. Where your treasure is where your heart is. No? So, naririnig natin yan. No? Kasi, yung kung ano talaga yung pinahalagahan natin, yun yung mahal na mahal natin. Oo. No, na talagang iiwanan natin lahat, isasakripisyo natin lahat, ibebenta natin lahat, makuha lang to, maalagaan lang tong bagay na to. No, so, yun yung kailangan natin gawin sa ating Panginoon. Yeah. Na sa lahat ng bagay, kahit sino pa man, ano pa man, ang kailangan nating ang dapat na alam natin kailangang unahin, bigyan ng pahalaga ay ang ating Panginoon. Amen. No, so, tinuturuan tayo ng ating mabuting balita na ang ating Panginoon ay ang pinakamahalaga sa lahat. Amen. Wala na pong iba. Kasi tayo naman, siyempre tayo, sobrang busy talaga natin, no? Kung hindi po natin alam yung bagay na yun, talagang hindi natin siya ma-appreciate. Hindi natin magagawa yung mga kailangan natin gawin para sa Kanya. Yes, marami tayong trabaho, marami tayong kailangan nating bayaran, no? Kaya rin nagkatrabaho, no? Minsan, dalawa trabaho natin, kailangan nating magtrabaho pa ulit or mag-business, no? Kasi nga may hinahabol tayong mga kailangan nating bayaran. Pero sana po, pag tinawag tayo ng Panginoon, unahin po natin siya. Amen. Dahil pag inuna po natin siya, alam niya kung ano yung gagawin sa atin. Amen. No, so, yun yung pinupoint sa atin na ating pagbasa na ano pa man ang meron sa buhay natin, iwanan natin para sa Kanya. At sigurado, yung ligaya ng puso na hinahanap natin sa mga material na bagay, sa pera, at sa kung ano man, at kung sino man, ay walang makakapantay sa pagmamahal at pag-uuna, pagpa-prioritize natin sa ating Panginoon. At yun lamang po ang kailangan natin gawin. Amen. Amen. Actually, bro, habang sinasabi mo yan about kailangan unahin natin yung Panginoon, dapat alam natin kung sino yung priority natin. Naalala ko yung nakakwentuhan ko, yung may isang tao ako na nakakwentuhan. Siyempre, iniimbitahan ko siya na mag-serve sa Panginoon, Yes, maglaan yes. ng oras para Yes. kay Lord. Kasi, siyempre, trabaho na niya, mag-evangelize. Sa madaling sabi. Parang kilala ko yan. Oo. Actually, dalawang tao sila. Magkaibang sitwasyon, pero halos parehas yung naging sagot nila. Yung una, ang maging sagot niya, medyo magaspang nga lang. Kaya nyo na yan. Ang sabi niya, magtatrabaho ako, mag-overtime ako eh. Uunahin ko pa ba kayo? Kailangan ng mga anak ko kailangan ng mga anak ko na kumita ako ng pera. Yes, Uunahin yes. ko pa ba yung Yes. community na yan? Yes. Well, mga kapatid, bilang tatay, naiintindihan ko siya. At alam ko mga kapatid, halos lahat ng tatay dito na nakakapakinig. Alam natin yan, yung desire natin na mag-provide para sa pamilya natin. Lalo na yung mga kagaya natin na mahihirap. Yes. At napakagandang pakinggan na ang pananaw mo, uunahin ko yung pamilya ko kasi Yes. ito yung kailangan kong gawin. Pero, mga kapatid, isang malaking kasinungalingan po yan. Tandaan natin mga kapatid, ang dyablo, kaya niyang gumawa ng maganda. Kaya niyang gumawa ng nakakasilaw, kaya niyang magbigay ng pangatwirang matalino. Yes. Kasi ang dyablo, dating anghel yan. May wisdom yan, may ganda yan. Yung mga bagay, kaya niyang gawing maganda sa paningin at pandinig. Masarap sa pakiramdam.
Basta mailigaw ka lang niya sa totoo. Yung isa naman, ang sabi niya, ang alam ko, pagka minamahal mo ang anak mo at asawa mo, parang minamahal mo na rin ang Diyos. Eh, lahat naman ng oras ko sa pamilya ko naman binibigay. Well, tama rin yun, di ba? Ang ganda rin pakinggan, no? At masarap sa pakiramdam. Pero, hindi rin po tama yun. Mali rin po yun, kasinungalingan po yun. Nung sinabi ko na sa kanila yung totoo, nakakalungkot mang isipin, pero hindi nila matanggap. Kasi, hindi nila maiintindihan. pinanghahawakan nila yung akala nilang tama. Ang sinabi ko, mga kapatid, kapag hindi ang Diyos ang inuuna mo, kapag inuna mo anak mo, inuna mo asawa mo, nagtataksil ka sa Panginoon. Ang pangit pakinggan. Tsaka hindi maiintindihan yun. Mahirap Diba? intindihin yun. Mabigat sa pakiramdam. Oo. Pero yun yung totoo. Eh ano yung pipiliin mo kung malayo ka sa Panginoon? Siyempre, yung masarap sa pakiramdam mo. Tumalikod sila sa akin, kinalimutan na nila yung sinabi ko, nagpatuloy sila sa buhay nila, at parang hindi nila ako nakita. Nakakalungkot mga kapatid, pero yung po yung totoo. Hindi pwedeng mas mahal mo pa yung anak mo sa Panginoon. Hindi pwedeng mas mahal mo pa yung asawa mo kaysa sa Panginoon. Si Lord ang number one. Yes. Si Lord ang number one. Pag hindi ka naglaan ng panahon, ng lakas, ng yaman, ng effort para sa Diyos, hindi ka nagmamahal sa Diyos. Paano naman daw yung sinasabi na para maipakita mong mahal mo ang Diyos ay mahalin mo ang iyong kapwa, di ba? Magsilbi ka. Paano ka makakapagsilbi sa kapwa mo kung lagi ka lang nasa pamilya mo? Kung lahat ng oras mo, asawa at anak mo lang iniintindi mo. Oo, kapwa mo yan. Pero, kasama mo na yan eh. Matik na yan eh. No? Sabi nga, yung masasamang tao kaya nang gumawa ng mabuti sa mga taong mahal niya. Ang pinag-usapan dito mga kapatid, yung mga tao sa labas ng pamilya mo. Yun yung hinihiling ni Lord na pagsilbihan mo. Kasi yun yung pagsisilbi sa Panginoon. Sabi nga ni Brother Jen, no? Serving the people is about serving the Lord. No? Paano magsisilbi sa Panginoon kung ang alam mo lang gawin eh, palagi ka na lang asawa ko, anak ko, asawa ko, anak ko. Hindi mo inuuna ang Diyos nun. Tama mga kapatid na mahalin natin yung pamilya natin. Pero hindi po pwede na mas matimbang pa sila kaysa sa ating Panginoon. Amen. Tsaka yung isang teaching na inattendan natin nung last week, no? Yung teaching night. So, isang pari yung nagturo sa atin, nag-aaral ng teolohiya, yung ang topic is Eschatology. Di ba? Eschatology. Ang asawa mo, pag nating mo sa langit, hindi na kayo mag-asawa niyan. Yes. Hindi na kayo magkakilala niyan. Hindi mo nakilala yan. Oo. Malaya ka na. Oo. Kasi ang focus na natin pag tayo na sa langit na, di ba? Kikita tayo doon, yung Lord na. Oo, yung asawa mo, siguro pang casual na lang kayo makikita sa langit kasi dapat nakapokus tayo sa ating Panginoon. So dapat dito pa lang sa lupa, doon tayo Practice ka na. Practice ka na mag-focus kay Lord. Isa sa mga teaching po na natutunan din namin na nagulat ako talaga na, talaga, hindi na kami magkakilala ng asawa ko sa langit. See you in heaven pero di na kita kilala. Pang huyo na lang. Parang nakita ko kayo, nagtatalong kayo sa likod ng sinabi. Hindi naman. Nakinig ako na maigi na, talaga, napaano ako doon, nagulat. Kaya tayo, nag-encourage tayo na sana bilang sila or mapasama sila sa mga community na gaya ng MFC. Kasi gusto nating malinawan din sila tungkol sa buhay. Exacto. Kasi kung hindi, siguro maririnig natin yung sa mga pare, kung talagang iniintindi natin yung sinasabi nila. Pero kung hindi natin, halimbawa, hindi sila nakasali or hindi man lang nila na-try, paano nila malalaman kung ano ba talaga yung mahalaga? Tsaka hindi sila nagsisimba, bro. Ayun pa. Sana man lang makapagsimba. At sana malaman nila na ganito yung tinuturo ng ating Panginoon. No? Na pag ako inuna mo, yung mahal mo, mas mahal ko yan. Amen. Hindi ko yung papabayaan. Amen. Yung pagmamahal mo na kayang ibigay sa kanila, No much yan. no much yan sa pagmamahal na ibibigay ko.
ibigay mo yung puso mo sa akin, hindi ka mabibigo. Amen. Yung mga anak mo na nagwo-worry ka, paano mag-aaral, paano mo mapakain, paano mo bibigay lahat sa kanila. Si Lord ang bahala dyan. Amen. Napakadami nang nangyari. Kaya nga po kami ganito. Hindi kami natigil ng invite. We are living proof. Yes. Siguro, hindi ko ma-imagine ang buhay ko kung hindi ko nakilala yung ating Panginoon at di natin siya inuna. Kung alam nyo lang po yung mga buhay namin, kung gaano kami ka-busy, pero we still make time, we make God our priority. Amen. At ang pinagdadasal po namin, maintindihan nyo din po yun. At sana makarating din po kayo sa point na walang ibang importante sa akin kundi ang ating Panginoon. Exacto. Dahil ang Panginoon ko ang bahala sa pamilya ko. Amen. At never niya po akong bibiguin. Same thing din sa mga sa mga trabaho, negosyo, lagi Yes, hindi lang pamilya, hindi lang yung ba may trabaho mo, puntahan mo si Lord. Pagbalik mo, ang dami mong benta. Amen. May kakilala nga ako dyan, bro eh. Siguro kilala niyo itong sasabihin ko. Yung ang trabaho niya, pumapatay ng apoy. So, talagang... Mapatay ng tao, napatay ng tao. ano? Apoy lang. Ang klaseng trabaho. Pumapatay ng apoy. Binitawan niya yun para mag-serve lang. No, kasi hindi lang naman 'to ginagawa para sa sarili niya, para sa pamilya niya. Kaya hanga ako sa brother na yun. Well, mga kapatid, huwag na tayong lumayo. Ano? Ito si Brother Mark. Huwag na ako, nakakahiya. Napaka-busy nitong taon to. Totoo. Lalo na yung oras niya para sa pamilya, sobrang ang laki ng hinihingi sa kanya. No. Pero talagang ito si Bro Mark, baliwala sa kanya yung trabaho, baliwala sa kanya yung palaging si Lord ang inuuna niya. Amen to that. Ito si Brother J, negosyante. No? Uy. Pero, pagka kailangan ni Lord, at talagang tinitigil nila yung negosyo nila, isinasara. No? Ibig lang sabihin mga kapatid, talagang, kung itong dalawang to yung malalaman nyo yung buhay, kung makakakwentuhan nyo sila yung magpapatunay sa inyo na palaging may time para kay Lord. Amen. Imposible na wala kang time. Imposible po yun. Wala nang mas busy pa sa dalawang to. O baka akala nyo mga kapatid, busy na kayo. Makipagkwentuhan kayo sa kanila. Tanungin nyo kung ano yung schedule nila para malaman nyo kung ano yung sinasabi namin. Well, same thing din kay brother. Oo naman, si Brother Fernan. Well, yung schedule ko mga kapatid, hindi talaga pwedeng ikumpara sa kanila. Sila talaga sobrang busy. Ako meron pa akong konting may konti pa akong time para tumigil at mag-isip or mag-relax. Pero sila talaga sobrang pagmulat pa lang naman nakalista na yung mga gagawin. Thank you kay Lord. Amen. Amen. Lahat naman yun magagawa natin dahil tinutulungan tayo ng ating Panginoon. Praise God. Kung wala siya, ay wala. Wala talaga. Praise God. Amen. Amen. So yun mga brothers, so dako tayo ngayon sa connection. Kung napapansin nyo, siguro mga 3 linggo, pangatlong Sunday ngayon na puros parable. Oo. Yes. Pero itong week na to, ito na siguro tingin ko yung huling parable, no? Yung parable sa perlas, parable sa lambat. So Brother Mark, so tingin mo na yung connection ng mga readings natin ngayong week na to. Okay, so kitang-kita na walang ibang gustong mangyari ang ating Panginoon kundi yung ikabubuti natin. No, doon sa unang pagbasa, no? So, doon sa yung sinabi ni Brother Fernan na yung tungkol sa karunungan, no? Tungkol sa pagpili ng tama at mali, tungkol sa ano ba yung mas nakakabuti, yung pagpili natin, kung ano ba yung mas kaaya-aya o kagustuhan ng ating Panginoon. Mahirap na trabaho na pwedeng gawing madali dahil binigyan ka ng karunungan ng ating Panginoon. No? Para saan ba yun? Para sa ikabubuti natin. So wala siyang ibibigay na anuman na ikasasama natin. Napaka-importante po nung karunungan. No? Kasi doon mo malalaman na ang ating Panginoon, wala siyang iniisip kundi pagmamahal. Amen. At yung karunungan na yun, yung wisdom na yun, puro pagmamahal yun. Puro pagpili ng naaayon at tama at para sa ikabubuti ng lahat, most especially
sa ikabubuti ng ating Panginoon para mas mag-glorify siya Yan. at para mas yun, maitaas natin at malaman natin na walang ibang walang ibang gusto ang ating Panginoon kundi maging maayos ang ating mga buhay. Amen. So, magitan ng pagpili natin sa Kanya. Sa second reading naman, so, ikabubuti pa rin natin. Kasi sinasabi niya, ang mga gumagawa, kung ikay gumagawa ng kasama mo ang ating Panginoon, ang patuloy na magiging resulta lamang yan ay kabutihan. Magiging maganda. No? At magiging mas madali, mas maayos, at syempre malayo sa kasalanan. No? So, napaka-importante po nun na alam natin na kung kikilos tayo, andyan ang ating Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Kanya, magpasama tayo sa Kanya on the journey. May pagkakataong magiging madali, may pagkakataong mabigat, pero kasama mo siya at gagaan yung mga yon. At syempre, wala tayong ibang i-glorify pag natapos yung mga pinagdadaanan, yung mga ginagawa natin na yun, kundi ang ating Panginoon kasi kasama natin siya at isinama natin siya. So, huwag tayong kikilos mag-isa dahil nandiyan yung ating Panginoon. Huwag tayong matatakot, huwag tayong mag-worry na ano man yung mangyari, hindi natin alam kung ano yung future. Pero sabi nga, our future is full of hope kasi nandiyan yung ating Panginoon. Amen. So, ganun din naman sa ating mabuting balita. So, ikabubuti pa rin natin. Ano ba yung mahalaga? Sino ba dapat ang ating unahin? Pag inuna natin siya, wala namang ibang magiging magandang resulta kundi yung ating yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Patuloy niya lang nating mararamdaman yung pagmamahal niya sa atin dahil siya yung pinipili natin. At yun nga po, lagi nating sinasabi, siya yung pinakauna. Put God first. No? Ulit po yan. Lagi natin yung napapanood sa social media, sinasabi ng mga idol natin yan, mga artista. Hindi po nila sasabihin yan kung hindi yun yung tamang gawin. At hindi yun yung nararapat. No? So, subukan po natin, hindi put work first, put your family first, put your, kahit anong put po yan, basta ang unahin po. First yan. Kasi nga po, alam ko naman po na kayo nakapagdasal na. Ibinigay ng Panginoon natin yung mga ipinagdadasal nyo. What more kung talagang ibibigay natin yung buhay natin sa Kanya sa pamamagitan ng pag-serve sa Kanya. Magugulat ka na lang, you will be in awe, no? Talagang maiiyak ka na lang na ganito ako kamahal ng Panginoon. Kasi alam ko kung paano siya unahin at alam ko kung ano yung mga kailangan kong gawin para sa Kanya, para sa ikabubuti niya, para sa ika-glorify niya. At lahat ng yun ay wala naman ding idudulot kundi ikabubuti ko rin. Puro lang sa ikabubuti natin. Most especially ng mga mahal natin sa buhay. Kasi tayo naman, sige, wag na ako, basta yung pamilya ko maayos. Sisiguraduhin ng Panginoon na pati ikaw, yung buong pamilya mo, mga kaibigan mo na sinasama mo, mga lahat ng mga taong ipinagdadasal mo, ibe-bless niya. Kasi naandyan ka, nagmamahal, inuuna, nagsasakripisyo, at lahat ng yun, lahat ng effort na yun ay tinitingnan at nakikita ng ating Panginoon at hindi niya palalampasin. Lahat ng effort, lahat ng paghihirap, hindi masasayang kasi inuna natin ang ating Panginoon. Amen. Okay, so yun, ang ganda ng mga readings natin para Amen. sa Sunday, no? Talagang matututo ka na unahin ng Panginoon at nalalaman natin na puro sa ikabubuti natin yung gusto mangyari na ating Panginoon. So ngayon, pakinggan naman natin kung paano natin to i-apply sa ating buhay. Okay. So, Brother Fernan. So, syempre, dun tayo sa idol natin. Sino ba yung gusto natin tularan? Si Solomon. No? Yes. Dito sa basahin natin to, siya yung, ako personally gusto ko
kahit pa paano magkaroon ako ng konti nung kanyang galing. Ano yun eh, discernment. Choosing between good and evil. Choosing between two good things. No? Magkaroon ng pusong mapangunawa, no? Amen. Mapagmahal sa kapwa. Amen. At poprotektahan mo yung kaharian ng langit na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Yes. Ano yung kailangan mo? Kailangan mo ng wisdom. Yes. So, paano tayo magkakaroon ng wisdom, mga kapatid? Ang sabi nga, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Magkakaroon ka lang ng totoong wisdom kung una muna ay matatakot ka sa Diyos. So mga kapatid, yung takot na sinasabi rito hindi yung mangingilabot ka at manginginig sa takot. Hindi. Ang sinasabi rito ng ating Panginoon, igalang mo siya. Mamangha ka sa Kanya, magilalas ka sa Kanya. Yun yung takot na sinasabi rito. Kasi kapag namamangha ka sa ating Panginoon, kung ikaw ay nanggigilalas sa ating Panginoon, aasamin mo siya na makakasama. At sino ba ang wisdom ng ating Panginoon? Ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. He is the wisdom of our God. Siya yung perfect plan na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas mula sa kamatayan. Amen. So kung gusto natin ng wisdom, mga kapatid, mamangha tayo at asamin ang ating Panginoon. Isama natin si Jesus Christ sa buhay natin. Amen. Doon magkakaroon tayo ng wisdom. Yes. Para sa yung wisdom na yon, upang ikaw ay makapagbigay ng pag-asa sa ating mga kapatid na nawawalan ng pag-asa. Yes. Napakalaking pagkakaiba, napakalaking boost sa buhay ng isang tao kapag siya ay nabigyan mo ng pag-asa. Kapag siya nanlulumo na, pag siya pagod na, pag ayaw niya na. Pero dahil nakausap ka niya, nabuhayan uli siya ng loob, bumalik siya sa ating Panginoon, tunay, kapatid, na ikaw ay mayroon ng wisdom. Amen. Tunay, mga kapatid, na kasama mo si Jesus. Yes. At tunay na, kapatid, ikaw ay katutuwaan, kasisiyahan ng ating Panginoon. So, yung wisdom na gusto nating makuha, makakamit lang yan kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. Yes. Amen. Wala nang ibang paraan, mga kapatid, ha? Kahit na isang library pa ang nabasa mo, kahit maging kasing talino mo si Google, Si AI. maging kasing talino mo si Gemini, si ano pa yung isa? Ano pa yung isa, bro? ChatGPT. ChatGPT. Meron pang bago, ano? O kung sino pa yung Poncio Pilato na yan na pinagtatanungan natin kapag hindi natin alam, si paring Google na lagi na lang natin, Google, ano ba to? No match lahat yan, mga kapatid. Kung ang wisdom ng Panginoon ang isasama natin sa buhay natin. Amen. Praise God. At sigurado, hindi lang kapwa natin ang makikinabang, kundi lalo't higit tayo. Dahil makikita natin yung tamang landas na dapat nating tahakin upang makarating tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Praise God. Amen lang. Okay, mga kapatid. Ngayon naman, pakinggan natin yung application ng ating kapatid na si Jenna. Yes. Alam niyo, mga kapatid, no, lahat naman siguro nag-ahangad ng maging mayaman. Yes. Oo. Siguro naman din ako eh. Di ba? Gustong maging mayaman, madaming pera. No? Yes. So, totoo naman talaga, masarap talaga maging mayaman kung marunong kang humawak ng yaman. Ayan. Marami daw nagsasabi na ang money is the root of evil. Hindi totoo. Oo. O kung ang kasalanan ay pinasok mo sa sa kayamanan, talagang Iyon. demonyo talaga yun. Oo. Oo. Masarap talaga maging mayaman, hindi sa sense na yung mabibigyan mo ng luho yung sarili mo, kagustuhan mo, sabihin natin, makapag-travel ka.
Pero mas masarap talaga gamitin ng yaman kung ibinabahagi mo siya. Oo. Amen. Amen. Oo. Alam niyo yung kanta sa sa simbahan, yung tanging yaman. Mm-mm. Bigla ko naisip na yung ikaw ang aking tanging yaman na lilubusan, masumpungan, no? So, pero yung tanging yaman talaga na talagang dapat nating asamin is yung yaman sa kaharian. Yan. Amen. Amen. Ang tanging kayamanan talaga na katulad nung binanggit ni Bro Mark na patungkol sa perlas na ang hirap hanapin tapos makikita mo kaagad-agad. Ano, bibihira nga naman makita ng perlas na talagang tunay. Parang ganun ang ating Panginoon. Sobrang hirap hanapin talaga ni Jesus kung hindi natin siya tinatanggap sa sarili natin. Amen. O kasi katulad din natin na parang isda na na di alam kung ikaw ay mapapakinabangan na isda, kung ikaw ay tawag dito yung sasakay na sa lambat or itatapon o babalik pa sa dagat para mag-grow pa. No? Ang tanging yaman talaga natin ay ang ating Panginoon. Amen. No? Kasi iyan yung magbibigay sa atin ng tunay na buhay eh. Kasi marami na rin tayong nabanggit ang tunay na buhay. Wala naman talaga dito sa lupang to eh. Ang buhay lang talaga dito sa lupang kinakatayuan natin is yung talagang pang-physical lang. Yes. O kumbaga yung pang-physical na buhay natin, may to eh, may parang may limit. O sabihin natin parang may hangganan. Pero yung sinasabi talaga ng buhay na walang hanggan is yung nasa kaharian talaga. Yun talaga yung tunay na pag-invisan natin, pagtuunan natin ng pansin, bigyan ng oras, hindi yung mga family first, hindi yung trabaho first, hindi yung ganyan, yung mga first, no? No, o kaya time first. First subdivision. Oo. So, yun talaga yung una nating tuunan kasi nga sabi nga sa isang grading from Mateo na seek first the kingdom of God eh. So, yun muna talaga yung una nating pag-imbesan. Yes. Kasi ang hirap ang hirap kilalanin ng Panginoon kung kung hindi mo sisimulan. O maganda siguro na sinasabi ni Brother Mark na simulan mo sa isang maliit na bagay, sa pagsisimba o sa panalangin, tapos habang nagdadasal ka, gawan mo ng action. Amen. O kasi yung narinig nyo na to, faith without action is dead. Diba? So, gawan mo ng action yung pananampalataya mo. Amen. Oo, wag mong hayaan yung pananampalataya mo, yung isip lang ang nagtatrabaho, isip lang ng isip, dinig lang ng dinig. So, ano mo din, i-apply mo din yan. Oo, kung anong meron ka, i-share mo. Oo, kung ano yung taglay mong talento, skills, ilagay mo sa tamang paraan. Katulad ni Broper na dancer. Oo, yung dong, digi-dong. Parang digi-dong. Pwede niyang i-share for example sa mga, halimbawa, sa community na pwedeng magkaroon ng parang family day, i-share mo yung talents mo. Dying inside. Dying inside. Gusto mo yung dong-dong-dong, dapat doon natin i-share yung mga kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Katulad ni Robert, sobrang daming talent nito maliban sa dancer, gitarista, whatever, business-minded. Sinishare talaga ni Robert. No? Kasi hindi lang naman pang kay Robert yung binigay ni Lord sa kanya. Sinishare sa mga anak, sa community. So na walang hinihintay or hinihinging kapalit yung sinishare ni Brother Mark. So yun ang sinasabi ko na dapat i-share natin yung mga treasures, talents din natin. No? At parang yung sa kwento bro na kung pamilyar ka sa Genie. Ayan. Si Greg. Oo, si Greg ulit. What? Mayroong isang kwento, maliban sa Genie na tatlo, yung kwento. Yung bumalik, yung pinabalik. Ito sa Genie ulit. No? Itong si Greg, ang dami niyang reklamo sa buhay. Reklamador kasi. Reklamo. Ang reklamo nito, wala na akong pera, kailangan ko yayaman. Kailan kayo magkakaroon ng sariling sasakyan? Gusto ko 3 sasakyan. Gusto ko malaking bahay, siguro hanggang 7th floor. Isang bahay. Biglang may bumagsak sa tapat ni Greg. Isang lampara. Di isip ni Greg, ay Genie to. Ang yung lampara. Yung lumabas na itim na apoy. Whoosh! Genie nga. Ang pangalan ng Genie, alam nyo? Gerald. Makmak. Kulay itim eh. Kulay itim. Lakas puso kayo. Kumpute.
Oo. Kung puti baka siguro angel yun. No? Yung mga Pagkuskus niya, lumabas, bush, genie. Dahil pinalabas mo ko, bibigyan kita ng kahilingan. Ako nga pala ang genie si Makmak. Ay, humiling si Greg. Nagtatangs ba yan yung G? Nagtatangs, oo. Magaling yan. Tapos, sumagot tong si Greg doon sa may tanong ng genie, ni Genie na Makmak. Sabi, gusto kong maging mayaman. Bigyan mo ko ng $100 million. Wow! Ay, ito naman si Grabe. Makmak. Your wish is my Dami command. Pag nag-uulanan ng mga dollars, mga pera. Dollars? Oo. Tapos, Magpapapalit. dumating yung mga panahon na yung $100 million na binigay kay Greg. Talagang ano yan, kain doon, travel doon, punta kayo saan. Invest. Wala. Talagang po sa lang doon nagpalaki lang. Nagpakabusog na. Talaga. Kamot, no? Hanggang sa naubos. Okay. Hanggang sa naubos yung $100 million. No? So ngayon, hinahanap niya yung lampara, hindi niya na makita. Ngayon, dahil sa hindi niya na makita, bumalik si Greg sa pagiging mahirap. Sa kahirapan, bumalik siya doon sa may ang ulam ganito, ang ulam na ganon, di ba? Sabi nga ni Greg, totoo talaga ang pera, madaling maubos. No? Hanggang sa bigla niya tinawag ang Panginoon. Lord, ang ganyan. Totoo nga talagang ang material na bagay, ang pera, kayamanan, ay nawawala. So ngayon, nanumbalik si Greg sa ating Panginoon. Doon nag-reflect si Brother Greg, nag-brother tuloy ako, no? Ang kapatid na Greg na yun, na ang tunay na kayamanan ay wala sa lupa. Doon nag-reflect tong si Greg na dapat yung pera na binigay sa kanya ay dapat inilagay niya sa tamang paraan sa ibang tao na ipinamahagi niya. Amen. So sa aral na yun, ang pera, di ba, nauubos talaga yan. No? Pero may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Amen. Ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Ang katawan natin hindi talaga nabebenta yan, no? Ang pagmamahal hindi nabebenta yan, no? Pero yung pinaka-precious na kayamanan talaga na gusto nating hangadin or kunin, no? Yung matagpuan natin ng ating Panginoon ng buong puso. Amen. Kasi ang Panginoon parang perlas yan na bibihira mo makita. Pero once na makita mo ang Panginoon, no, natagpuan mo sa tunay mong pananampalataya, Yes. grabe, ibang yaman ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Yamang walang kapantay. Tama. Amen. God, amen. So, okay, para naman sa iyo, Brother Mark, so paano mo naman ito ma-apply sa iyo? Okay, so gaya ng paulit-ulit nating sinasabi kanina, no? Kailangan natin magsilbi sa ating Panginoon. So mag-initiate tayo. Hanap tayo sa simbahan, naghanap sila ng mga lay minister, Service. naghanap sila ng mga, sa mga naka-white, mga, Laiko. hindi, yung mga babae, yung mga, reader, yung mga altar servers, Comrade yata, no? mga ganun. No? So, lahat ng pwede nating ibigay sa Panginoon, makakatulong yan para sa ikauunlad ng ating simbahan, para mas maging madali yung trabaho sa ating simbahan. Kasi, syempre, magkakaroon ng katulong yung pare para sa mga misa at sa lahat sa pagmamanage ng ating simbahan. No? Ngayon, maganda yun yung mga, kung mag-i-initiate tayo, no? So, may mga options din na may mga community din na gaya ng Missionary Families of Christ na pag in-invite po kayo, huwag po kayong mag-atubili. Huwag po kayong magdalawang isip. Kasi kami po, gusto rin namin kayong mapalapit sa ating Panginoon. Wala na pong iba. Gusto namin ma-experience nyo yung kaligayahan, yung galak ng pagsisilbi sa ating Panginoon. Ayaw namin na kayo ay malugmok na lamang sa lagi nilang wala akong pera, problema na, may sakit naman, wala akong pangbili ng ganito, ganyan, no? Yung parang yung sobrang lungkot mo na, tapos hindi ka pa gumagawa ng paraan. At tayo naman, for sure, alam natin na yung kaligayahan na hinahanap natin, wala namang ibang nakapagbigay niya kundi yung ating Panginoon. Amen.
So, ibigay po natin yung ating sarili sa pamamagitan ng pagsisilbi sa ating Panginoon. No? So, through giving our, time, no? Minsan kasi, sabi, busy ako. Kailangan ko ng pamilya ko. Naku. Pero minsan, isip mo, mula Lunes hanggang, sige, Sabado, nagtatrabaho ka na, oh. Bigyan mo ng oras yung sarili mo at ang ating Panginoon. No? Tapos minsan, sabi, wala akong, linggo na nga lang ang pahinga ko eh. Oo, ang dami na Gusto ko lang makapiling yung anak ko eh. Nagas-gas na yan. Ano bang ginagawa niyo paggabi? Hindi mo ba kasama yung pamilya? Mga ganun. So, it's bigyan mo ng pagkakataon na pumasok yung Diyos sa buhay mo para yung Panginoon yung mag-manage ng oras mo. Amen. At magugulat ka na lang. Akala mo, kasi minsan, ang thinking, hindi, parang sayang oras ko dyan, ganun. Dami mo kailangan gawin, unahin ko pa ba yan? Dami mo kailangan gawin. Magugulat ka na lang. Mas naging productive ka, Tama. mas marami ka na nagawa, Yes. at ang pinakamahalaga doon, nakapag-serve ka pa. At Amen. never kang manghihinayang sa mga oras na ibinigay mo sa ating Panginoon. Kasi yung ating Panginoon, tuturuan ka niya kung paano ba talaga mabuhay ng tama, maayos at naaayon sa Kanya. So, may mga talents ka, sabi ni Brother Gerald, ibigay mo. Kung magaling ka magbasa, ganda yung boses mo, ibigay mo. Kung magaling ka sa productions, magaling ka kumanta, magaling ka sumayaw, marunong kang tumugtog, ibigay mo. Kung sa tingin mo, kaya mong mag-lead, mag-serve, huwag kang tumanggi. No? Lalo na kung nakikita mong pwedeng-pwede kang gamitin ng Panginoon. Kasi hindi naman kailang sobrang galing mo, sobrang talino mo. Kasi pag ganun, ang inaasahan mo lang talaga yung sarili mo. Ibigay mo sa Panginoon yan. Ang dami hindi naman kami ganito dati. Tama. Nahihiya po kami. Ayaw namin na nagsasalita. Ayaw din namin dati. Ayaw nga po namin humarap dyan sa cellphone, no? Cellphone nga lang po yung pang-video namin, no? Cellphone yan. Oo, syempre, 3310. kami po nagagawa po namin to kasi ginagamit kami ng aming Panginoon. Nagpapagamit po Amen. tayo sa ating Panginoon. At for sure kayo din, pag kayo nagpagamit sa Panginoon, kahit kakapraso yung talent mo, kahit kakaunti ang alam mo, dadami yan. Kasi ibibigay yan ng Panginoon sa inyo. Amen. So, wag po tayong matatakot na minsan, akala natin, hindi, ganito lang kaya kong gawin. Ang kaya ko lang maglinis ng magpunas-punas ng mga sahig. Yes, malaking tulong po yan, pero ang ating Panginoon, hindi kahayaang hanggang dyan ka lang. Tutulungan at tuturuan ka niya para mas makapag-serve ka sa Kanya, makapagsilbi ka sa Kanya, at magugurit ka na lang. Ang layo na ng ikaw nung simula. At mapapansin mo yon sa mga darating na panahon. Grabe. No? Nakapag-lead na pala ako ng CLS. Nakapag-worship na pala ako. Hindi nga ako nagsasalita dati. Mga ganun. So, ang mangyayari lang po talaga yan kung ibibigay natin sa ating Panginoon yung ating buhay at wala tayong ibang uunahin kundi siya lamang. Yes, maraming gagawin. Magagawa mo naman yan, pero unahin mo yung ating Panginoon. Amen. At for sure, magiging successful lahat yan. Kakayanin mo lahat ng pinagdadaanan mo. Kakayanin mo lahat ng problemang yan. Kasi, inuna mo ang Panginoon. At never kanyang papabayaan. Amen. Maraming salamat, Yes, mga amen. kapatid. Praise Thank you, God. thank you. Alright. Thank you. Ganda. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Again, sa pagsama nyo sa amin sa isang Yes, mga praise episode God. ng Usapang Tinapay. Mga kapatid, kung nagustuhan nyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe po. At nang sa ganun, matulungan nyo kami na maikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Meron po diyang comment section. So kung ano po yung gusto nyo sabihin, or mga napulutan, or mensahe sa inyo ng Panginoon, i-leave nyo po dyan. Ayan, kung mga kabate, greetings, or anniversary birthday, shoutout po namin yan. Basta i-leave nyo po dyan yung message nyo po dyan. And then, mayroon nga po kaming merchandise. So, Yan. Usapang Tinapay merchandise. Ay, ito.
Ayan, iba yung naangat ko, baka naman. Meron po dyan kami May makeup, kape. may sombrero, may tasa, may t-shirt. So, mag-PM na lang po kayo dyan. Meron din po kami dyan Usapang Tinapay Podcast sa Facebook. So, pa-like, share, subscribe. So, kung may mga orders po kayo, DM nyo po kami kung ano yung mga nagustuhan nyo sa mga merchandise po namin. Amen. Amen. So, napakaganda ng session natin na to, Amen. no? Grabe, ang dami nating natutunan. Mm-hmm. Pahalagahan natin ang ating Panginoon. Put Yes. God first, no? Ibigay natin sa Kanya, piliin natin siya, ipagdasal natin yung wisdom na pwede nating ibigay sa Kanya para Amen. mas mabuhay tayo na yun sa Kanya, no? At Amen. syempre gumawa ng kasama ang ating Panginoon. Amen. Huwag nating suluhin yung ating buhay, no? So, next week, syempre, ganun ulit. Amen. No? Ilang taon na natin itong ginagawa, pero laging bago ng bago at tinuturo ng ating Panginoon. No? So, next week, kita-kita po ulit tayo. At syempre, lagi po nating Na tatandaan, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!